Bucks at Celtics gumawa ng history, 2 free throws combined. Ito na ang kinatatakutan ng Bucks. Giannis nagka-injury. Anong nangyayari sa Phoenix Suns? Pinulbos ni Westbrook. At Warriors tuloy-tuloy ang tsansa sa 6th seed dahil sa panalo sa Lakers at pagkatalo ng Suns at Kings. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefn.com for more high-quality shoes. Sa gabing nagwakas ang kanilang 4 na sunod na pagkatalo, ang Milwaukee Bucks ay sinalubong sa isang lubos na ibang dahilan para mag-aalala. Na-injury ang kanilang 2-time MVP. Si Giannis Antetokounmpo ay na-injury ang kaliwang binti sa late third quarter mula sa kanilang tagumpay sa 104-91 ng Bucks laban sa Boston Celtics, na naging unang team sa kasaysayan ng NBA na hindi nakakuha ng free throw sa laro, na ang mga koponan ay nagtala sa isang record na low 2 attempt combined. Sinabi ni Bucks coach Doc Rivers pagkatapos ng laro na si Antetokounmpo ay sumasailalim sa isang MRI sa kanyang binti at susubukan din tingnan ang kanyang Achilles tendon. Tinanong si Rivers tungkol sa antas sa kanyang pag-aalala. "Mataas, masasabi ko," sabi ni Rivers. "Siya si Giannis. Iniisip ko na marahil lahat ay nararamdaman ang parehong nararamdaman ko ngayon. Tayo ay magdasal na lamang para sa pinakamabuti." Si Antetokounmpo ay nasa court sa late sa ikatlong quarter matapos ang isang basket ng Celtics nang hawakan niya ang kanyang kaliwang binti at umupo. Tinulungan siya na lumabas sa court at ipinakita ng mga kamera na papunta siya sa locker room gamit ang sarili niyang lakas. Sinabi ng Bucks na may tinamong strained sa kaliwang soleus ni Antetokounmpo. Ang soleus ay isang kalamnan sa binti. Sa tuwing makakakita ka ng isa sa iyong teammate na bumagsak, ito ay isang tunay na level sa pag-aalala, sabi ni Bucks guard Damian Lillard. "Naglalaan kami ng maraming oras sa paligid ng bawat isa, higit pa kaysa sa ating mga pamilya. Sa tingin ko iyon ang pangunahing bagay. At pagdating sa iyong pinakamahusay na player, ang pinakamahalaga sa aming team, sa puntong ito ng season, ito ay isang oh damn moment, lalo na dahil wala ng ibang tao sa paligid." Nakayanan ng Milwaukee ang injury ni Antetokounmpo dahil sa isang mainit na simula na nagbigay daan sa Bucks na makuha ang 24 points na abante sa unang kalahati. Nagtala si Lopez at Bobby Portis ng 15 points bawat isa at sina Lillard at Chris Middleton ay dumagdag ng 12 bawat isa. Mayroon ding 10 rebounds si Portis. Ang Celtics naganap ng nakuha ang pinakamahusay na regular season record sa NBA at number 1 overall playoff seed, ay naglaro ng walang Al Horford at Kristaps Porzingis. Hindi available si Horford dahil sa sprained left big toe at pinamamahalaan ng Celtics ang workload ni Porzingis matapos hindi nakalaro ng 5 laro noong nakaraang buwan dahil sa isang sprained right hamstring. Nagtala ng 22 points si Jason Tatum para sa Celtics. Merong 14 points at 10 rebounds si Jaylen Brown at meron ding 12 points si Drew Holiday. Sa ibang balita naman, si Russell Westbrook ay nagtala ng 16 points, 15 rebounds at 15 assists para sa kanyang unang triple-double ng season at ika-199 sa kanyang karera. At ang Los Angeles Clippers ay bumuo ng 31 points lead sa unang quarter at ito ay napanatili sa huli para sa isang 105-92 na panalo laban sa Phoenix Suns nitong Miyerkules. Ito ay isang embarrassing at maagang pagpapakita para sa Suns na lumalaban upang maiwasan ang Western Conference Play-in Tournament. Sa huli, sila ay nag-rally upang bawasan ang deficit sa 91-84 na may 6.45 ang natitira sa isang free throw ni Bradley Beal, ngunit hindi dumikit. Ang Clippers na walang All-Stars na sina James Harden at Kawhi Leonard ay nanalo ng 4 na sunod at 7 sa 8 laro. Sila ay magho-host sa Suns sa Webes sa ikalawang laro sa home and home series. "Ang aming determinasyon na manalo ay napakaganda," sabi ni Clippers coach Tyronn Lue. "Lumabas kami na may defensive mindset. Kami ay tunay na pisikal. Sa offense nagkakasundo kami.
Ito ay isang napakagandang panalo laban sa isang tunay na mahusay na team. Pinangunahan ni Paul George ang Los Angeles na may 23 points habang dumagdag si Ivica Zubac ng 17 points at 13 rebounds. Lahat ng 5 starters ay nagtala ng double figures. Walang sorpresa sa akin sa dulo dahil alam kong maayos akong naghahanda, sabi ni Westbrook. Binibigyan ko ng maraming oras ang aking paghahanda para sa mga laro, kahit gaano katagal sa court. Ako ay nagpapasalamat sa aking mga teammates sa pagtitiwala sa akin. Pinangunahan ni Kevin Durant ang Suns na may 21 points habang si Beal ay may 19. Nagtapos si Booker na may 12 points na may shooting lang na 1 of 11 mula sa field. Ito ay ang huling home game ng season para sa Suns na nagtatapos sa regular season na may 3 road games laban sa Clippers, Kings at Timberwolves. Sa sumunod na balita naman, si Klay Thompson ay nagtala ng 27 points at ang mainit-init na Warriors ay gumawa ng season high na 26 3-pointers para gumawa ng isa pang hakbang pataas sa Western Conference play-in standings sa pamamagitan sa isang 134-120 na panalo laban sa Los Angeles Lakers nitong Miyerkules sa Crypto.com Arena. Dumagdag si Stephen Curry ng 23 points, 7 rebounds at 8 assists na tumulong sa Warriors sa kanilang ikatlong sunod na panalo laban sa kanilang mga katunggali sa Southern California ngayong season. Ang Warriors na may 44-35 ay lumapit na sa kalahating laro sa Lakers na may 45-35 para sa number 9 seed at isang laro sa Sacramento Kings para sa number 8 spot sa Western Conference. Si Draymond Green ay nagtala ng 15 points, 10 assists at 6 na rebounds para sa Golden State. Kabilang na ang nagtrending na behind the back na ito mula kay Stephen Curry. Who made threes, captured by Google Pixel, go to House. Na nanalo ng 8 sa kanilang huling 9 na laro. Nagtala ng 17 points si Andrew Wiggins kasama ang 3 blocks. Mayroong 11 puntos si Chris Paul at si Brandon Podziemski ay nagtala ng 13. Ang Warriors ay naipanalo ang 16 sa kanilang last 20 road games. Ang panalo ng Warriors laban sa Los Angeles Lakers ay ang nagpapanatili sa pag-asa ng Golden State na umakyat ng mas mataas kaysa sa number 10 sa Western Conference NBA Play-in Tournament standings. Ang Warriors ay ang may hawak sa head-to-head tiebreaker laban sa Lakers na nanalo sa season series sa 3 laro sa isa. Samantala, split ang Kings at Warriors sa kanilang 4 na regular season games. Hawak ng Sacramento ang tiebreaker na may mas magandang record sa loob ng Pacific Division. Ang Warriors ay magtatapos sa regular season na may mga laro sa Portland Trail Blazers sa Biyernes at mga home game laban sa New Orleans Pelicans sa Biyernes at Utah Jazz sa Linggo. Ang huling 2 laro ng Lakers ay sa kalsada laban sa Memphis Grizzlies sa Biyernes at Pelicans sa Lunes. Ang Warriors ay magtatapos sa regular season na may mga laro sa Portland Trail Blazers sa Biyernes at mga home game laban sa New Orleans Pelicans sa Sabado at Utah Jazz sa Lunes. Habang ang babiyahe na Kings ay magtatapos sa season na may 3 sunod-sunod na home games laban sa Pelicans sa Sabado, Phoenix Suns sa Linggo at Trail Blazers sa Lunes. Ang laban para sa pwesto sa Western Conference's play-in ay paparating na sa dulo at nabibigyan ng Warriors ang kanilang sarili ng pagkakataon na makaabot sa huling pwesto sa 6th seed sa West. Sa panahong panalo nila kontra sa Lakers at ang pagkatalo ng Kings kontra OKC Thunder ngayon, anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.